Check. Okay mga kaibigan, so check. Maayos ba mic natin? Sound check tayo. Hindi na natin i-introan pa. This is Mineski Pro Gaming League Dire Team Ban Grand Finals. This is Team Energy Facemaker Gaming. Ano bansa ito, pre? Ha? Anong bansa? China! Walang iba, kalaban nila ang isa sa ating mga representative TNC. Pasok tayo sa ating draft. 10 seconds remaining. Handa na ba kayo? Tanggalin ko lang yung overlay ko kasi yan. 5 seconds remaining. Chill lang tayo, chill. Reserve time. Okay. Okay ba kayo dyan? Sound check. Wala namang problema, guys. Guys and gays. Ako, naniniwala ako na ang TNC merong patutunayan dito. Radiant Team Energy Ban. Facemaker Gaming. Dire Team Alam talaga Ban. nila. Nakahanda to, Mipo ang ban eh. Alam mo naman ng TNC, sasabihan nila, Mipo lang ang hero niyan, pero laban na ito. So, medyo ayusin natin itong Radiant natin. Team Ban. Dito tayo para sumuporta sa mga Pinoy. Kaya pag nakakita kayo na medyo bias casting, wala na akong magagawa dyan dahil fanboy Radiant tayo Team Pick. ng mga Pilipino. At speaking of being a fanboy, teka lang muna. Ayusin ko lang. Dahil TNC naglalaro, binabati ko nga pala si Mr. Penteng, ang isa sa mga nag-handle ng TNC Dota 2. Siyempre si Boss Eric ng Danet.com. Hello po sa inyong lahat, sa lahat ng nanonood sa kanilang bahay-bahay. Sa bahay, sa 10 seconds remaining. Sa computer shop, kung saan man lupalop kayo ng Pilipinas at kung nasan man kayo. 5 seconds remaining. Magandang tanghali. You are now watching the Mineski Pro Gaming League Southeast Asia Grand Finals. This is our Dire Team first Pick. game para sa buong tournament. This is Energy Facemaker of China laban sa TNC Dota 2 of Philippines. Sa mga hindi nakakakilala kung sino ako, my name is Duno and I'm from Mineski TV. Sa kasamaang palad, ako ang natasang mag-cast ng laban na to. Pero kung ayaw nyo sa akin, wala akong magagawa dyan. Masyadong maraming caster itong laban natin na to. Gusto yung Chinese, gusto yung Cyclops, gusto yung English. 10 seconds remaining. Is para sa mga Pinoy na sumusuporta. Kaya Dire Team Ban. Live tayo ngayon at ang delay natin is 15 seconds lang. So mapapansin ko yung mga chat nyo. Kaya okay lang magpaka-keyboard warrior kayo. Walang problema kay Kuya Duno yan. Ano ba yan? Walang Radiant problema Team magpaka-keyboard Ban. warrior kayo. Babasahin ko yan. Yung mga chat nyo. Pero Dire Team Ban. back to our game. Current heroes for both teams, EPG, Queen of Pain and Earthshaker ang kanilang first two pick dito. Samantala, TNC Dota 2 going in for one of their most used hero. Walang 10 seconds remaining. And of course, the Disruptor na kung kilala mo talaga ang TNC. 5 seconds remaining. The captain, isa sa mga pinaka-effective Disruptor user. Current banned heroes for this game. It's Reserve Nico, time. Undying, and Visage ang ban for Energy Facemaker. Para naman dito sa TNC Dota 2 ang kanilang ban, it's Gondar, Baratroom, and Phantom Lancer. Wala akong maririnig dito. Pinutin ko. Ay walang malayan, hindi sira yung analog dito. Kailangan mo ng USB. Well, kasama ko pala si Kuya Nostra para dito sa Radiant Team Ban. Radiant Team Pick. Ating coverage ang aking medyo tikman. Dinabati ko rin si Eliza Taylor na natutulog dahil akala niya mayroon siyang casting ngayon pero wala pa kaya natutulog na lang siya dito mga kaibigan. So, fourth band for Energy Facemaker, Beastmaster, Balanar naman ang band dito for TNC Dire Dota Team 2. Pick. Idol, medyo malakas po ata sounds ng Dota mo. Okay lang yan. Ano? Mahina ba yung mic ko? Hindi naman. Sige, lalakasan yung mic ko. Gamitan natin boost. Wala niya. Check. Masyado naman yatang malakas to. Kailangan mo naman doon sa... Check. Okay na ba? Malakas na ba? Okay na ba? 10 seconds remaining. Test, mic. 1, 2, 1, 2. Test, Radiant mic. Team Okay na? Pick. Okay na yan. Oh. So, yun, ayos na raw sabi ng mga tropa pips natin.
Master Duno, pabati naman si John Ryan Ugay ng Tarlac City at sa mga ex-Talk Gaming. So, binabati ko kayo. Mabuhay na bati kayo mga kaibigan. At binabati ko nga pala ang aking idol, si El Pamintuan, aka Chiro Hirano, na nanonood ngayon. Nagluluto daw siya habang nanonood. Tignan natin. Ano na ba to? What is it? Ano to? TNC Dota 2 going in for a Nature's Prophet, Vengeful Spirit, Disruptor, and Draw Ranger. Judging by these heroes, you know that the strategy for TNC Dota 2 is to push as early as possible and finish this game. Pero I don't think it will be that easy given na Lina, Queen of Pain, and Earthshaker dito ang team ng EPG, which is three of probably the best creep sweeping heroes sa laro. Syempre, Lina, alam natin yan. Mga spammer yung mga yan. Napakadali ng paglinis ng creeps dito mga kaibigan. Pag yan ang mga heroes nila dyan. So, tingnan natin. Pero, alam mo, TNC Dota 2, split push factor na pabor sa kanila dito. Pero, eto, DK is the fourth pick dito para naman sa the team from China. And we are now down to the last pick and last ban for both teams dito habang maaga pa. Pinost mo na ba yan? Gisingin nyo na lahat ng tropa nyo dahil Saturday naman ngayon. Gisingin nyo na sila. Sabihin nyo, pare, gising. Oras na para sumuporta sa mga katropa natin from TNC Dota 2. Lahat ng mga nanonood sa lahat ng cyber cafe sa Pilipinas, ito na ang chance nating i-set aside ang ating mga differences and try to support ang isa sa mga team na nire-representa ang ating bansa ngayon dito sa Mineski Pro Gaming League Season 7 Southeast Asia Grand Finals. Rock Night 2. Last band for Energy Facemaker is Nevermore. Broodmother naman ang last band dito for TNC Dota 2. Tignan natin kung ano magiging last pick dito for your TNC Dota 2. Lambot daw ng lineup, sabi ng mga chatter scripters natin ng mga keyboard warrior. Easy breezy, wag kang alam nila yung ginagawa nila dyan. Reserve time. So, ano mga nagpapabati dito? Kuya, Duno, BO. Hindi, best of 1 lang to, alam ko. Dire team. BO1 lang to, mga Jer, BO1 lang. Pupuso nga muna ako sa aking wall. Oras na para sumuporta. TNC versus EPG. Sarap sa kasabay sa tanghalian ng laban natin, mga Jera. At nga pala, dahil on time tayo dito mga pare. 5 seconds remaining. Ano ba to? Reserve time. Yo. Ano ba to? May mga ganyan-ganyan sila eh. Hindi, may babasahin ka. Itiklik mo yung ano. Ano? Ayun yung naka-bold. Kunwari, picture ng mga aso. Itiklik mo lahat ng may aso. Lion. Ano ba yun? May ganito na yung Facebook. My God, this Facebook is giving me cancer. Pero ito, back to the ball game. And lineup for both teams, kompleto na. At mukhang yun nga, live and die ang TNC sa kanilang push strategy dito. Pero mga maganda ang synergy. They have the usual Aura lineup, Draw Ranger of course, and Vengeful Spirit, Aura, Nature's Prophet, which gives TNC the option to split push. Gyrocopter, isa rin sa mga pinakamabilis na hero pagdating sa creep sweeping. At ayusin ko muna ang aking setup. Okay. Mahusay. Pero post game, binabati ko nga pala pare ang ating mga kasama sa Malaysia, ang Mineski Events team na nasa Malaysia ngayon, sila Calvin Kalangan, Eden Han, Kai Buhay, at ang iba pang mga taong bumubuo. Syempre, Kenchi Yap making this event possible. Nandyan sila sa Malaysia ngayon, mga naging OFW ang mga kuya mo. Salamat sa tita ko na nanonood, Trish Barokina,
kung gusto nyo daw order ng cakes, magregalo sa inyong mga minamahal sa buhay, di punta na kayo sa Midnight Chef, hanapin nyo sa Facebook, subok ang quality. And eto na, mamaya na yung mga pabati nyo. Game na tayo. Mag-Twitter na lang kayo. I-tweet nyo sa akin. And pakilala na natin ang mga gumagamit para dito sa Energy Face Maker ng China. ES, hindi ko alam ang pangalan niya pero Chinese. Rubik Old Chicken using DK. EP Fan using the Queen of Pain and Lina Inverse being used here by LT. Para naman dito sa TNC Dota 2, early smoke coming in from them. Tihi on your Gyrocopter, Nico AU the captain on your Disruptor, Sam H using the Nature's Prophet 7 on your Vengeful Spirit, Draw Ranger for Jinoji. And mukhang magkakaalaman dito mga kaibigan. TNC, they are looking to go for an early Roshan, pero Energy Face Maker naamoy nila rito. And TNC going in dito sa high ground. So, hindi alam ng Energy Face Maker kung nasa ng TNC at this point. And TNC, they are setting a trap. Tignan natin kung ubra dito mga kaibigan. Napakaganda ng Discarte. Queen of Pain ang pinapain dito ng EP. Pero mukhang alam nila. Binabati ko nga pala si Dave Anderslim ng Cebu City. Nandito siya mukhang solve na solve ang kaibigan ko. Solve ang kaibigan ko. Nandito si Dave Anderslim. And TNC, unti-unting pinapadaan ng mga kalaban dito. Easy breezy lang sila rito. Tignan natin kung mababa. Ito na, Draw Ranger, Vengeful Spirit. Lina Inverse will be the first victim. Chinese ka pala ha! At ito na, the winner is the first one to strike. TNC getting the first blood dito. At saan nanggaling yun? Nabaliw ang Chinese mga kaibigan. Nanggaling sa base nila yung kalaban. My God! What is happening? At ito, hinaras na ni Nico AU, ni Kapitan Nico AU, walang takot, gustong i-creep block, Vengeful Spirit, makakastang kaya siya, makakapakawala, uy, di, normal muna, walang stun na pinakawala mga kaibigan, and the harassment coming in from TNC, early aggression, coming in from your TNC, dito sa laban natin, napaka-Saima hook, nagalawan na ata, alam mo, na handa ang TNC dito, hindi sila pagpapasindak, kita mo naman, sila ang unang naka-first blood dito, magbunyi! Pero alam mo, Chinese tong kalaban natin mga brother. Pero alam mo, kaya ng TNC yan. Earthshaker offlane for your team. Energy Face Maker ang makakatapat niya. Jinoji on the Draw Ranger. Makakasama ni Draw Ranger dito. Vengeful Spirit. And Nico AU will start to stock up the cup. DK going down in the mid lane. Gyrocopter Tihi getting that first blood. Pero lalaban tayo dito. Oh no! Sinalulat ng rocket. Pero mapapas lang. And Energy Face Maker getting their first kill of the game. Rubik will get that kill. 2-1 is the score. Medyo nakakalabang ng bahagya ang Pilipinas. Pero in terms of last hit and deny sa ating CS category, it is actually Queen of Pain leading all heroes with 5 and 3, followed by the Nature's Prophet 4 and 0. At ang dalawang susunod dyan on the side of Team EPC. So, tignan natin. Here comes a rotation. Early smoke of the seat. Nagmamadali dito. Rubik and Lina, they will be assigned. And bukang this will be a sure kill dito. Queen of Pain blinking in. Napalaban siya dito. Oh my God. Pero lalaban tayo dito. Lalaban tayo. Titignan natin kung makakapani. Sinusuntok ng mga, oh my God. Sinusuntok. Pero mukhang di abutan. Gagawa ng sariling daan. Bonoxing. One more hit. Wala. And that is 3-2. Pero DK, again, going down in the mid lane. Nang di natin nakikita. 3-2 is the score. Lamang pa rin tayo ng isa dito. Silipin nga natin ang ating graph. 2 minutes into the game. Medyo ma-action ang laban natin. It's EP leading with 100 plus in terms of experience. Gold is in favor of TNC pero masyado pang maaga yan. Maganda dito for TNC. It's their Draw Ranger actually pre-farming here in the bottom lane dahil wala siyang katapat dito. And if ever this game goes late, I think malaki ang chance dito ng TNC given na they have Gyrocopter and Draw Ranger on their side, which is 2 agility hero na maganda ang potential pagdating sa late game given na Agi nga sila at alam naman natin na talagang i-out carry ng Agi ang STR pagdating sa late game. Pero ang maganda rito for EP, they have the burst to take down any hero on the side of TNC. They have Lina, they have Queen, they have Rubik, and Earthshaker. So, maganda yung supporting cast ng EP dito. Kung ang magiging main carry nila is their
DK. So, tignan natin kung paano didiskarte yan ng mga tropa natin from TNC. Etong laban natin na to. Nature's Prophet going in for that double null talisman build. Mukhang going triple null siya dito. And old school build ang gagamitin ni Sam H dito. So, maganda. Tignan natin kung magiging effective yan. Gyrocopter as of now is winning itong matchup dito sa mid lane dahil tatlawang beses na namamatay itong DK dito, and Gyrocopter getting 2 kills doon sa pagkakataon natin ngayon, and 50, 16, and 10 ang CS niya rito compared to 7 and 2 only para sa Dragon Knight. And for me, ang window of opportunity dito for TNC is medyo early to mid. Kailangan makuha nila yung rhythm nila on taking down those tower. Kailangan medyo masunod-sunod nila rito in order for them to bank a very significant advantage over dito sa Energy Pacemaker team. So, tignan natin kung anong gagawin nila rito. Currently, Nature's Prophet is just sitting at level 3 dahil nababox out siya rito. Tri-lane on the top lane, medyo matinding tri-lane to Queen of Pain, Rubik, and Lina. Pero ang ganda naman ng presence of mind dito ng Nature's Prophet na alam niyang susceptible siya sa gank. Kasi naglagay siya rito ng trayan niya para makita niya yung rotation dito. Pero ito, susubukang habulin mga kaibigan. Nagkabakbakan mga kaibigan dito. Tignan natin, Rubik and Lina boxing out etong si Sam H. Tignan natin kung magkakaroon ng TP reaction coming in from TNC, pero mukhang wala. Pero TNC, they are on the cover of smoke. They are rotating towards the mid lane, pero they need to be careful. Earthshaker is there and will try to cover etong DK. Eto na, ang hotdog ni Aljur mga kaibigan. Tingnan natin kung tatama ang hotdog ni Aljur. Tumama ang hotdog ni Aljur. Napakasakit Kuya Eddie. At kakaibang build to para kay Tihi. It is a level 3 hotdog ni Aljur doing that damage on that DK. Pero ito bakbakan. Oh no, nahuli ng Nature's Prophet dito mga kaibigan. Nasa mali. Tingnan natin. Queen of Pain blinking in. Uy, ang ganda naman ng ward's placement, and that is EPC. Itatabla ang score ng laban natin na to. 3-4-3 ang ating score. So, silipin natin. Ito na mga kaibigan, Gyrocopter. Ang medyo lamang na siguro dito itong EPO. Lamang na sila. In terms of XP, they are up by 200. Pero TNC still leading in terms of network, given na etong draw ranger nila is really free farming dito sa bottom lane. Wala halos katapat. And here comes the Nature's Prophet. Earthshaker, mahuhuli nila rito na nagpapanggap na puno. And that's ito ang kagandahan of having the Nature's Prophet on your side. You can actually forman a single lane dito. At eto nga, sabi ng Nature's Prophet, sawa na akong mamatay dyan sa top lane. Dito kami sa bottom lane. Itutulak namin to. Kayo, papabayaan namin mag-rotate. And one-on-one with the great one mga kaibigan. It is actually Queen Gyrocopter getting a kill. The kill! Oh no! Double kill! My God! These Chinese people, they don't know what they're doing. And Gyrocopter getting double kill on that mid lane, getting 2 core hero, Queen of Pain and DK on that particular instance. At TNC, they will take down the first tier 1 tower dito sa laban natin na to, and everything is going right for TNC, and this Gyrocopter proving to be the big difference dito sa early goings ng laban natin na to. And look at the item choice para dito sa Gyrocopter. It is a Ring of Aquila, face boots, and another rake band. 7 minutes into the game, meron pang magic wand dyan, and he is owning the DK. And here comes the ultimate mga kaibigan. Kinasana, hotdog ni Aljur, Dragonica, Rocket Barrage. Eto pa, wang hotdog ni Aljur, and that really dominating streak for Tihi, and he wants more. Ikaw, kanina ko tama ko ulit kaya. Ito na, kasama ng hotdog ni Aljur. Hotdog ni Aljur, pwede niyang ikasaya mga kaibigan, and there's a double TP coming in. Queen of Pain will blink in dito, and there's the wave. Yun nga lang, ang sakit ng Pinoy mga kaibigan. OE, overextending. Pero nonetheless, that is another kill on the DK, and this DK is 0-4-2 in the game. 23-2. Napakalungkot ng buhay niya, Kuya Eddie. Tignan natin, Queen of Pain. Pero itong Queen of Pain na to, na-permission na rin. 3-1 in with 45 CS. Silipin natin ng leading heroes in terms of network. Of course, it will be the Gyrocopter with 4,500 under his name, followed by the Draw Ranger na kanina pa nag-free farm dito. And
Even though namatay yung gyrocopter, medyo maganda ang resulta nun overall for TNC dahil so sobrang kalamangan ng gyrocopter natin na to sa mid lane, napupwersang mag-focus yung EPC or EPG dito sa mid lane nila. So itong Draw Ranger, extended farming siya rito mga kaibigan, at as you can see, meron na siyang MOM, power threads, and rate band dito. Uncontested farming sa kanya rito. At nahuhuli in terms of network dito itong mga taga EPG, Energy Pacemaker. So, for me, ang kailangan na lang dito siguro ng TNC is pabuwiin itong Nature's Prophet nila. Ngayon, triple null talisman and now going for a power threads, and medyo hindi nagpasiklab ang TNC sa lineup dito. They are using an old metal lineup, DK, dahil sa sobrang kabugbugan niya mga kaibigan. Ito yung sinasabi ko. Sa sobrang bugbog ng DK, etong tatlong tropa pips niya, napuwersa nang mag-smoke of deceit at gagank na sila rito, pero hindi. Ito ang pupuntripin nila mga kaibigan. Kinakamp na nila. Etong si Furion. Oh my God, si Furion mapapalaban na, pero tignan natin. Here comes the Earthshaker. There's the initiating fissure. Queen of Pain will break it. Laguna Blade. There's ATP reaction coming in from TNC. Tignan natin kung itutuloy nila yun. Pero they will cancel that TP, and the Nature's Prophet again going down for the third time dito sa laro natin. Kung hindi kayo nabubugbog sa mid lane, eto, nabubugbog nga sa mid lane. There's ATP, may babagsak dito. Earthshaker, sumalo ng raketa. Oh my God, Draw Ranger na dito. Ginawa target practice, one more hit, EAS will go down. At eto, hotdog niya, Jur, susubukang tumama sa DK. Naka-double damage ang Queen of Pain. Nandito ang gyrocopter, binugaan, tinamaan ang hotdog niya, Jur. Patay na naman ng DK dito. Tihinga lang na malaman. Nila inverse, racket sa mukha, Queen of Pain. Oh no, with a double D. Pwedeng maka-triple din to. Takbo sa amin, habang may lupa. Wala, sinuko ang bandera. And that is a 3-4-4 trade going in favor of EPG. And just like that, we are now looking at a 1-kill advantage going in favor of TNC. Silipin natin ang trade na yun, and panalo ang Energy Pacemaker dun sa palitan na yun. Medyo nagkaroon ng baraga, pero ito, babawi tayo. Hindi tayo papadaran. Benchmark Spirit, Chinook Slab, 2-on-1. Instant sa mukha. Rapsi Dulandu. Patay ka. And body delay pan lane tower dito. 11-9 is the score. Muli sa mga kakapanood pa lang, you are watching the Mineski Pro Gaming League Southeast Asia Grand Finals na ginaganap sa Malaysia. Syempre ako wala doon, nandito ako sa Pilipinas. Ako ang assigned caster para sa Tagalog coverage ng MPGLC Grand Finals. This is Energy Pacemaker of China laban sa TNC Dota 2 ng Pilipinas. At ito, Pilipinas, puso, inistan sa mukha, hinulong sa Skydome. Wala ka, alam mo, nasa Malaysia ka, hindi mo ba Skydome? Nature's Prophet, medyo malayo TV, one more hit, makukuryente, papabalikan, throwback, na throwback mga kaibigan. And that DK, napakalalasing. Naku po, bumagsak ang rocket sa Iraq, isa ba? One more, and 2-4-1 trade. 2-4 natin pa rin pala. Tihi, napapalaban na, napalaban, silence sa mukha, nagkakabakbakan, tatlo patay, sama-sama na. Oy, nagbigay, medyo bad boy, pero ang hotdog ni Anjur. And the Philippines completing a 5-man wipe, 5-4-1 trade, and they can go for this tier 1 tower in the mid lane. And just like that, the Philippines gaining a plus 2,500 in terms of gold and 2,600 in terms of XP dito. At ito ang sinasabi ko dati, pag nagkatapat ang China at ang Pilipinas, alam mo kasi, ang mga Chinese, ano yun eh, sweet science ng Dota yung mga yan. Ibig sabihin, kalkulado mga galaw niyan. Sana yan lumaban sa mga kalkula versus kalkula, yung mga hindi nagpapadala sa bugso ng damdamin. Ang lamang ng Pilipinas, beautiful Dota, chaos Dota, hindi nila makukompute yung kaguluhan na yun ng ganong kabilis, kaya nagtataka sila, ba't tayo naubos dito? Wala, napalabang kayo sa Pinoy And TNC Dota having the better of those exchange mga kaibigan, medyo matibay ito mga kuya mo. And this gyrocopter mukhang going for a first item BKB dito. Kung ako nga naman dito sa TNC, talagang magbi-BKB ako given na Lina, Queen, ES, and Rubik yung kalaban nila rito, and that will be a very good item choice kung sakaling magbi-BKB yung tatlong core dito ng TNC. Silipin natin ang ating gold, ang ating experience graph. TNC, they are now up by 2,000 in terms of XP and 5,000 in terms of gold. And here comes Tihi and company. They will try to take down this tier 1 tower in the top lane.
At ito ang kailangan nila gawin dito. Samantala, Energy Pacemaker will try to go for the tier 1 tower in the mid lane. They will try to sneak in and get a trade. Pero hindi sila makakakuha ng kill dahil TNC, all of their heroes are on the top lane and mukhang they will be looking to push this tier 2 tower. Sabi niya, gusto niyo ng Baragan na Torre? Okay, pabilisan tayo. Tignan natin kung makakapalag kayo sa lineup ng TNC. Kagaya nga sabi ko nung drafting phase natin, TNC, their lineup is built to push. Pero dahil dun sa kalamangan ng Gyrocopter, they are built to kill na. Rin dito, ito na, nagkakaroon ng kabulan. Gyrocopter with 1,500 gold. Make that 1,600. Meron siyang Ogre Club dito. Tignan natin, Earthshaker under the cover of Smoke of Deceit. With 1,200 gold, malayo pa siya sa dagger niya rito. Nagkakatansyahan DK with the Dragon Form. TNC trying to put pressure here on the top lane. Maganda ginagawa ng Pinoy dito. Hindi sila naguguluhan. At press 1. Kung natutuwa kayo sa mga nangyayari dito, 16 to 10 lamang ang Pilipinas. Alam mo, Energy Pacemaker, sa mga hindi nakakaalam nito, sasabihin nyo, hindi naman kilala yung team na yun. Baka pinalo nila yung IG nung nakaraan. Pumatalo lang naman ng mga TI direct invite tong itong EPC. Tsaka mainit itong na to, diba? Parang sila yung favorite yata to win. Itong diba? Tsaka Ano talaga original. pero ito, tingnan natin. Then TNC, pinapakitaan sila ng Pinoy style of Dota. Pinoy style spaghetti you like. Hoy, Earthshaker, bakit ka nagpapanggap na puno? Anong meron? Saan mo tinuro sa China yan? Hoy, etong sa'yo. Wala na kasing gubat sa China. Kaya hindi sila sanay sa gubat doon. Kaya eto, nakuha na, napitas yung oso nila. Alam mo, hindi namatay yung oso nila sa gubat. At eto na, kumakatok na sa pintuan ng kanilang base. Ang TNC, gusto nyo pumush. Okay, push nyo yan. Push mo yan. Ito ang Pilipinas, push ko yan. Okay. Okay, naku po! Delikado! Dilaguna! Si Ginoji meron na buhay! Skydown! Hindi natin kung papabaligin! Mapapabalik! Hotdog ni Anjur! Tatama sa Lina Inverse dito! At walang mamamatay sa Pilipinas kung hindi magpupulasan sila na para mga snatcher sa Quiapo kung saan hindi rin sanay ang mga taga-China. Wala mga taga Binondo ka, napunta ka sa China ay sa Quiapo tapos ito And TNC, mukhang sabi ni Kuya Nostra, na Nostra daw niya, nakatulog siya, napanaginipan niya that the next big objective for TNC will try to sneak in and get the Roshan to get the Aegis advantage para pagdating sa mga teamfight engagement, they will automatically have a 6-5 number in hero count pag nagkataon. So, maganda Rapsi! Beautiful Dota! Hindi, ayaw magpadala sa bugso ng damdamin kayo, pero teka lang pinabati ko nga pala lahat ng mga nagpapabati. Pinabati ko pala ang aking tita, si Trish Barakina na nanonood, na LOL player. Alam mo yung kita ko, kaya nanonood dyan, Team Philippines yung nag-Ragnarok. Ito na! Call down mga kaibigan! Na-call down, pero bakit? Bakit na pumasok? Anong nangyari? Si Page mo Spirit, ang nangyari nun? Mayday, sabi nung Eagle 1, back tayo Eagle 1, okay. So nakasilat mga kaibigan, nakakuha ng isang kill ang Energy Pacemaker. Binabati ko si El Pamintuan na nanonood na rin. Hello kay El Pamintuan. Silipin natin Gyrocopter, hindi nila ma-defend yung tier 1 tower nila dito sa mid lane. So 16 minutes into the game, pero 16 minutes pa lang pala, pero parang ito na, susubukan nilang kinasa na yung hotdog ni Aljur mga kaibigan. Hotdog ni Aljur, tatama ba? Hindi tatama ang hotdog ni Aljur. Tingnan natin, nagkakabulan. Earthshaker blocking. Nahuli ang Jabber down. Pero ang ganda ng Skydown mga kaibigan. Nagkakulungan. DK na naman. Hinahabol ng Dragon. Tatlo patay. Hoy! Anyari? Kulong mo yan. Boom! Kinulong yung puno. Kakaiba. Pero nakakasa ang hotdog ni Aljur mga kaibigan. Nakakasa ang hotdog ni Aljur. Hindi maiiwasan ang hotdog ni Aljur. Hindi mo maiiwasan ang hotdog ni Aljur. Habulin kita kahit saan ka magpunta, saan ka man naroroon. O walang hotdog ni Aljur dun. At naku po, dahil tawakbo sila, naubos, nakatakas ang isa. Eto na, sabi ko sa inyo, na-Nostra na ni Kuya Nostra mga kaibigan, that TNC Dota 2 will now try to go for this Roshan, and there will be no contention coming on the side of Energy Pacemaker, and that is an Aegis secured on the side of TNC. Palakpakan naman dyan. Husay. Nakita nyo yun? Kahit ako lang mag-isa, naririnig nyo yung mga palakpak nyo ron. Tibay, di ba? Dire's middle tower is under attack. Easy bro.
At ito, tuloy ang conversion dito ng Draw Ranger. Item check tayo. 18 minutes into the game. Disruptor by Nico AU. Meron siyang point booster dito. And the Earn of Shadows plus the Tranquil Boots para naman sa Gyrocopter. BKB completed. And Gyrocopter. Another Ogre Club. Aegis of Immortality. Ring of Aquila. Magic Wand. And Face Boots. For your Vengeful Spirit. Medallion of Courage. Bottle. And Power Threads. Draw Ranger now up with a Sanjay and Yasha. 1,600 gold on top of that. MOM. And Power Threads para naman dito sa Nature's Prophet, Blade Mail, Mecha, Triple Null Talisman, and Power Threads. And that is one of the oldest build ng Pure yun, pero pinapakita ng TNC na effective yan. Depende sa kung anong playstyle. For your Energy Facemaker, Earthshaker with 1,900 gold, just 300 gold short of that dagger. Queen of Pain with your Aghanim Scepter, I think going for a BKB. Lina Inverse, Bracer, and Arcane Boots. DK going for BKB pero malayo-layo pa sa pangarap yan. And this Rubik with Tranquil Boots. Ito, pumasok na. Kinasahan na ng Atom Ledger, mga kaibigan. Earthshaker tumatakbo. Pinapaling ang DK. Skydome. Laguna Bell, mga kaibigan. Buhay pa si Nico AU. DK will go down. 2 for 1 Bell. Queen of Pain, DKB. Swat dito. Saan na punta? Tapon basura. Rocket sa mukha. Buhay ka pa. 3-point kill by Pihi. Queen of Pain again. Surviving. Butik ng mga Rampage and the Philippines again striking. Amin ng Spratlys. Sabi nilang ganun. Wala eh. Kasi sinasakot tayo dito. Kaya mukhang, naku po, ang ganda pinapakita ng TNC dito sa mga nagdududa kung ba't kami na-invite sa TI qualifiers. Etong sa inyo, Continental. Pero hindi ko pwedeng sabihin. Baka may MTRCB. Wawalan na ako ng trabaho kinabukasan. Nga pala, dahil naubos nga yung kalaban, sa mga League of Legends player naman dyan, ay antayin nyo ako dahil nasa Baguio ako bukas para sa Mineski Pro Gaming League of Legends series na magsisimula sa Baguio bukas. So, abangan nyo ko dyan, napakasipag ko. My God. At Nature's Prophet, silipin natin ng network. 4 out of 5 dun sa leading in terms of network ay on the side of TNC. So, napakaganda na pinapakita ng ating mga tropa pips dito. And this is just a best of 1 series, mga kaibigan. So, walang bawi ang China. Pero matalo sila rito. Ang susunod nating laban will be Mineski up against 5 Eva. Tignan natin, mape-pressure Mineski rito na manalo dahil yung kanilang mga kampe, mga kabisig nila dito, mukhang maganda ang simula ng Mineski Pro Gaming League Southeast Asia Grand Finals para sa ating mga Pinoys. Ito, Gyrocopter, mga kaibigan. Meron ng Sanjay at double SNY yata ang gagawin nila rito. Aegis is still up, so I think ang kailangan gawin ng TNC dito is to force another team fight engagement dahil as of now, hindi pa naman nananalo ng malupitang engagement dito. Team Ice versus MI. Team Ice. Team Ice versus MI daw pala. Hindi pala 5 Eva. Team Ice. 12:30. Sabi daw sa kabilang channel, who is TNC raw? Huyo ka rin, sabihin mo. Hindi nyo kilala TNC? Boss Eric! Sabihin ko sa inyo yung address ng opisina namin, padala nyo kami ng pizza. Napakalakas ng TNC. Boss Ending, soft drinks lang tayo dyan. Sa Malaysia si Boss Ending. Padala na lang tayo pasalubong yan. Pero ito, Tihi. And TNC, mukhang they are now looking to force the issue rito. Earthshaker trying to Fissure. Tignan natin kung mapi-Fissure block nga. Pero the Aegis is still up on the Gyrocopter. At hindi nila mag-go yan. At ito, binigla nila, mga kaibigan. And the Gyrocopter going down. Pero the tier 3 tower will go down. Ito, Inetos sa buka. Nandito Nature's Prophet sa likod. Napakaganda swap out. Skydome, go down. Call me maybe yung busan ng lahi. Dalawang patay. Triple 2. Buyback. Make that 4. Another buyback. Pero wala kayong magagawa kundi sundin mo kapag tumibok ang puso. Tapos na kayo. And here comes TNC. Trying to take down their first set of barracks. Kinulong si Lina Inverse. Pinasabog ni Lina. Galit kami. Saan ka pupunta? Tropa ka muna. Patay ka. Okay na pa. Sige, paglaban mo. Naku! Hey! Boom! Boom! Binarena, mga kaibigan! Binarena! Binlay lang tumatakbo! Medyo bad boy! Nagalawan coming in from Samage. And TNC, hindi na namin papatagalin to. Queen of Pain, bahala kang mabuhay dyan. Mabuhay ka mag-isa. Isang immortal. Pero ito na. TNC will now
don't waste any time. They won't waste any time, and they will try to push this mid lane, and they will try to get their second set of barracks. And mukhang at this point, it's safe to say TNC will take this game, and the Philippines will strike first dito sa Mindeski Pro Gaming League Southeast Asia Grand Finals. GG has been called. TNC, napakagandang pagpapakilala. Tinalo lang naman ng Chinese team, and sabi ko sa inyo guys, rock na ito. Heist. Kita mo yun? Di ba? Rock na ito, sabi ko sa inyo eh. Heist. Ano oras